Pag-usapan natin ngayon ang dalawang post ni General De Leon at post ni Doc Lorraine Badoy tungkol sa mga kongresista, no? Itong post ni General De Leon 17 hours ago. Sabi niya, is it true that 40 plus congressmen are seeking visas to countries with no extradition treaty with RP or Republic of the Philippines? So, medyo na-attract ako ng attention. Dami, 40 plus congressmen. So, I don't know kung nagtatanong nga lang naman si General De Leon. Nasagap niya siguro mga bali-balita. Kaya nagtatanong, what does it mean? O bakit gusto ng isang mambabatas na magpunta sa isang bansa na walang extradition treaty? Yun ang nakaka-curious, yung walang extradition. Yung hindi ka pwedeng bawiin. Kasi kung may extradition treaty, punta ka doon, magtago ka, pwede kang bawiin ng Pilipinas o i-request. Kagaya ng Pilipinas at Timor-Leste o East Timor, may extradition treaty, kaya pinababalik. Request ng Philippine government si former Congressman Teves. Yun, extradition. So, basahin lang natin ang mga comments kasi na-curious ako paano nabalitaan, bakit lumabas yung ganitong balita. Sabi ni Fra Pao Lons Parcotillo, it's the INC rally effect and Congressman Rodante Marcoleta's powerful speech to the Filipinos. Yes, nakakapanindig balahibo yung talumpati ni Congressman Marcoleta sa rally kahapon. Buena Vida, sabi niya, they know they'll be held accountable eventually. They can feel it. The tide is gradually turning against them. Maxi Jalun, sabi niya, sequester is the word of the day. BM, sabi niya, why? Bakit tatakas? Why? Tatakas siguro. Dindo po, sabi niya, preparation for pagtakas. Ryan Gunner, sabi niya, Exodus. Brad Stanislaw, magbabakasyon? Question mark. Tapos, emoji tumatawa. So, ayan, marami pang mga Punta tayo sa post naman ni Doc Lorraine Badoy. Sabi niya, ang tanong, sarap kaya tulog ng mga abusadong power trippers ng Quadcom ngayong gabi matapos iwas-iwas ni Marcoleta? Grabe, hindi ko inaasahan yung ganong birada ni Congressman Marcoleta. Akala ko nga, ang mga magsasalita, pawang mga ministro, ang politiko lang na nagsalita si Congressman Marcoleta dahil, of course, member siya ng INC. Tapos binigyan siya ng basbas o pagtugot ng leadership. Nagsalita, gano'n, very powerful. Okay. Nakakapanindig balahibo yung dinidepensahan niya ang mga Duterte against sa Quadcom. So, makita mo ang pagmamahal ng INC sa mga Duterte. Sa 2028, ito na, palatandaan na sino ang i-endorso ng INC. Okay, so, basa tayo ng mga comments. Si Jan, sabi niya, merese sila. Don de la Santa, malamang hanggang sa panaginip nila nakikita si Congressman Marcoleta na kumakain ng masarap na hopya at di na nila kayang agawin pa. Yan, yung pinag-initan ng mga kongresista, yung hopya na kinakain ni Congressman Marcoleta. Grace Casinillo Rada, sana nga at di na nagising pa. Nit Sigura, Doc, mga ganid na yan.
Rosel Navales, saan makita yung talk ni Marcolita ka? Hindi niya napanood. Teng Daily, baka binabali sausaw na Doc, hirap matulog pag ganon. Malalim na Tagalog, binabali sausaw. Cottage Uy, sabi niya, ang tatapang nila sa Quadcom. They should learn from this rally. This is simply the beginning. A strong message to those people in power that people are far from naive and that people's patience is not endless. Yun na nga. Grabe, yung sobra 1.5 million nagtipon sa Quirino Grandstand. Plus yung 13 other locations, another 1 million kung isoma total mo. So, sobra 2 million. That's a very strong political statement sa mga tao na, yes, yung powers that be. Dapat alalahanin nila na ang kapangyarihan nanggagaling sa mga tao. At ito na nga, eleksyon na naman this year. So, sana ang ating mga mambabatas pag-isipang maigi yung mensahe ng INC Peace Rally. Dapat itigil na lang yung hidwaan sa politika. Magkaisa na lang muna at tutukan ang mga problema sa bansa, lalo na itong presyo ng bilihin. Grabe, halos lahat. Ay, sila siguro, mga nasa gobyerno, mga mambabatas ba, baliwala yung pagtaas ng presyo. Kasi marami silang hawak na pundo. Paano yung ordinaryong Pilipino? Ngayong uupo si President Trump, tataas ang value ng dollar, lalakas ang dollar, hihina ang piso, sigurado, ang inflation, pagtaas ng presyo, aasahan pa yan, kawawa ang Pilipino. Kaya ito ang dapat pagtutukan ng mga opisyal natin sa gobyerno.